Tapos pagpunta niyo doon, ay, mahal din naman pala. Diba? Pero nag-tiis, nakuha niya ng tiis. Diba? Kahit na mainit, kahit na, minsan gulong pa, para lang hindi makakuha yung pila niya. Pagtitiis siya. Lalo na kapag may ayuda. Diba? Ang tao talaga magigipagsiksikan pa, magigipagagawan pa. Diba? Magigipagtulakan pa, magigipagbalyahan pa. Pero ano nyo ba, pagdating sa Panginoon, maraming tao. Ano ginagawa ng tao? Kayo na lang. Kayo na lang. Susunod na lang. Diba? Ang tao sasabihin niya, pag-upo ko eh. Alam niyo ba sa totoo lang? Tayo, kapag ayaw natin, hindi natin kayo magbigilan eh. Tama? Ang tanong, sino nag-desisyon? Sarili. Hindi si Satanas. Hindi si Devil. Sino nag-desisyon? Sarili. Kaya sabi ko na nga pinag-aral, the greatest enemy, the greatest hindrance sa paglilingkod mo sa Diyos, sarili mo. Kaya dapat mag-desisyon tayong nararampat para sa Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, kapag kayo ay naglingkod sa Panginoon, hindi po kayo lugi. Hindi po kayo talo. May ba? Sino na nalugi dito? Naglingkod sa Diyos, nalugi siya. Pero ba? Yung bata, nagbigay sa Diyos, isang basket lang, ilan yung pinalik sa kanya? 12 basket. Can you imagine? Isa lang ang kanyang binigay, ha? 5 tinapay, 2 isda, laman ng isang basket. Ilan yung binalik sa kanya? 12 basket. Dumami! Bakit dumami? Kasi nagtiwala siya sa Diyos. Bakit dumami? Bakit dinless? Kasi nagpagamit sa Panginoon. No, po kaya sa buhay natin mga kapatid, mag-participate tayo sa gawain ng Diyos. Ano man po ang ikagaganda ng gawain. Sumama tayo, magipag-cooperate tayo. Mukha po yan. Magkakaroon po tayo ng church anniversary this year. Sa mga bisita po natin, pwede ba kayo maging kapartner dito? Pwede ba kayo maging kasama? Diba? Pag sinabing church anniversary, ano ibig sabihin? Merong handaan. Tama ba? Kailangan na magluluto. Kailangan na mag-aayos. Kailangan na maglilinis. No po? Kailangan ng iluluto. Diba? Kailangan ng iluluto. No po? Kailangan ng mag-prepare ng kanta. Kasi aawit. Diba? Kaya nga kanina, magpa-practice tayo. Diba? Sisimulan natin mag-practice. Kasi, para mag-practice tayo. Para matagal yung kaba. Yung mga bago, mga sister Rose, diba? Dito siya. Tapos sisipin mo sa spirit mo ang mata mo. Ito, puno ng takot mo. Makakabigmag. Diba pag gano'n, nakakabahan ka? Pero alam mo ba kapag ginagawa mo talaga para sa Diyos, hindi ka kakabahan. Diba? Magpa-participate ka. Ay, ayaw na nga mag-church, isasali pala tayo doon. Diba? Ay, pagiging bahagi pala tayo doon, kung nga ako mag-church, hindi po mga kapatid. Ang sabi nga na pahingalan niyo ba sa church, paglilingkod sa Diyos, iisip ka ng bagay na gagawin para sa Diyos. Iisip ka, ano ba ang pwede mong gawin? Kasi yun ang challenge ng Diyos eh. Naintindihan mo ko? Mahal mo ba talaga ako? Importante talaga ako sa'yo? Sige. Paano mapapakita importante ako sa'yo? Paano mapapakita mahalaga ako sa'yo? Paano mapapakita na talagang ikaw ay totoo? Meron kang dapat gawin. Amen mo ba? Meron kang dapat gawin. Ang sabi nga dito mga kapatid, ang kailangan, hindi kompetisyon, kooperasyon ang kailangan. It's not competition, kooperasyon. Diba? Sa simbahan po, hindi pagalingan. Yung mga men, hindi pagalingan, mas magaling ako mag-gitara, mas magaling ako kumanta, mas magaling ako tumugtog. Hindi! Diba? Ang kailangan, kooperasyon. Hindi paligsahan sa simbahan. Na po, ang kailangan, patapatan. Na po, na tayo talaga naging totoo, tapat, mananatili sa Diyos. Ano man ang pinagdadaanan? Kaya sabi ng Diyos, hey, why not participate? Bakit hindi ka talaga mag-iisa? Bakit hindi ka talaga maging-cooperate? Diba? Kaya sabi ng Diyos, mananatili ka totoo, kung magiging supportive ka. Kung magiging sabihin natin magiging partner ka sa gawain ng Diyos, magiging collaborator ka. Diba? At ano ba, magpa-participate ka at maging-cooperate. Yun nga po. And the last thing mga kapatid, the third thing. Amen? Andiyan po ba kayo? Amen. Sabi dito mga kapatid, be protective and concerned in the Word of God. Magkaroon ka ng natawag na pagpoprotekta sa simbahan.
Pastor, bakit natin kailangan protektahan ng simbahan ang gawain ng Diyos? Sapagkat alam niyo ba si Satanas, anong gusto ni Devil? I-divide ang church. Ang gusto po ng ating kaaway, tayo magkanya-kanya, magkakabahabahagi, magkawatak-watak. Kasi kapag watak-watak ang bawat tao, walang magagawa. Pero kapag nagkakaisa, nagtutulungan, meron magagawa. Tama ba? Kaya sabi ng Diyos, hey, gusto mo talaga ikaw ay manatiling totoo? Pangalagaan mo ang pangalan ng simbahan. Pangalagaan mo ang iyong paglilingkod. Magkaroon ka ng concern sa gawain ng Diyos. Tignan mo mga kapatid, ano ba ang dapat gawin? Kasi alam niyo ba, maraming tao, sabi ko sa inyo, si Satanas gumagamit ng tao para masira ang gawain ng Diyos. Magsasalita ng negative. Di ba mga kamarites? Di ba? Di ba yung mga marites, ano sasabihin nila? Yung mga marites, ano sinasabi? Magaganda ba o pangit? Kaya nga marites eh. Di ba? Nagdadala ng masamang balita. Magdadala ng balitang nakakataas ng barometer. Parang yung mga nanay, di ba? Pag nagalit. Di ba? Ay blood na. Huwag kang tatabi. Di ba? Di ba? Baka ikaw ay pagbalik. Malapit tatang anak. Uy, may nalang ka mga kapatid ko lang kayo. Ay tatang kung tabi mo ni mama, pupulayin eh. Di ba? Di ba? O, yun po ang dala ng mga marites. Masamang balita. Di ba? Alam niyo ba sa Satanas? Yun po yung ginagawa niya. Nagpapaabot siya ng mga masasamang balita. Sa simbahan. Di ba? Sasabihin nila, ay, sa church. Di ba? Sabi nila, ay, sa church. Hindi man lahat binibigyan. Ay, sa church, konti lang yung pinapakain. Hindi ka makapubusog. Di ba? Ay, sa church. Di ba? Ano lang doon? Yung ba mga piling pogi lang? Mga piling maganda lang. Di ba? Yung marites, ang ganun ha. Pero di ba, Diyos? Sabi ng Panginoon, lahat tayo, dahil naglilingkod sa Panginoon, buwapo at maganda. Ang tawag doon, totoong balita yun. Pira. Diba kasi bakit kapag ikaw ay nagpapagamit sa Diyos, aayusin ng Diyos ang mukha mo. Aayusin ng Diyos ang buhay mo. Kaya mangyayari, gaganda ka sa paningin ng Panginoon. Sa paningin ng Diyos, kung tayo talaga naglilingkod, nagiging totoo sa Kanya, sa paningin po ng Panginoon, magaganda at buwapo tayo. Sa inyo gusto maging maganda at buwapo? Paningin ng Diyos o paningin ng tao? Paningin ng Diyos. Sa paningin ng tao, ano sasabihin ng tao? Ibubuhan ng tao, kapangit mo eh. Diba? Pag tumingin ka sa salamin, baka matakot ka pa sa mukha mo eh. Yan yung tao eh. Ang tao ano? Judgmental. Ang tao lang gagawin niya, i-down ka. Tama ba? Ang tao lang gagawin sa'yo, ibubuha mo, wala, bakit ka? Diba? Asin mo ka. Diba? Pero ang Diyos, mga kapatid, sabi naman, hindi. Nilalang kita. Ikaw ay ginawa ayon sa aking wangis, ang sabi ng Diyos. Would you imagine? Kawangis mo ang Diyos. Anong ibig sabihin? Maayos ang mukha mo, bakit kawangis mo ang Diyos eh? Ano ba ang ating mga pagmumukha, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, eto ang tama. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon, sa paningin ng Diyos, ikaw yung maganda at buwa. Kaya sabi ng Diyos, kung darating man yung time, meron tayong marinig na gano'n, anong gagawin natin? Paniniwalaan ba natin? Yung paninira? Anong gagawin natin? Marinig tayo ngayon, ay, si Pastor, sila lang ang pinagiginggan, hindi ka mapagiginggan doon. Diba? Ay, si Pastor, diba? Ganyan, 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 ganyan. Diba? Sino pagiginggan? Magkakaroon ka ba ng concern? Puprotektan mo ba yung church? O sasabihin mo, ay, oo nga, no? Sa pala sa mga kakampi, anong tawag sa iyo? Ang nagdala ng balita, marites. Dahil kumampi ka na, ang tawag sa iyo ay Marisol. Susunsulat mo na ngayon. Diba? Diba? Ay napakagandang tandem. Ano po? Kaya niyo ba sabi ng Panginoon, dapat hindi. Ang gawain ng Panginoon, dapat natin protektahan. Ang bawat isa, kailangan natin, yes, tayo, sa bawat isa, meron sasabihin sa atin na hindi maganda. Tama? Sino ba naman ang perfectong tao? Lahat naman tayo, may pagkakamali. Lahat naman tayo, may pagkakula. Pero sabi ng Diyos, pwede tayo magsama para sa Panginoon. Anong kailangan gawin? Hayaan na yung mga pangit natin ugali. Kung pangit na natin yung ugali yung pag-isasabihan natin, pag-upagkuhan natin, magka-away-away na tayo dito. Kasi bakit?
pasapawan tayo sa pangit na ugali. Di ba? Pero sabi ng Diyos, kung aalisin mo na, anong gagawin mo na lang? Anong isipin natin? Ano ba yung magagawa natin sa Diyos? Kahit na pangit yung ugali, pangit din naman yung ugali ko. Pero meron kami magagawa sa simbahan. Sasama kami maglilingkod sa Diyos. Pagpaparticipate kami. Di ba? Aawit kami. Maglilingkod kami na sama-sama para sa Panginoon. Hayaan mo na yung sinasabi ng iba. Kasi kapag pinagiginggan mo yan, di ba? Parang ano lang, parang bubuyo. Di ba? Sabi mo, hayaan mo na yan. Mag-focus ka na sa buhay mo. Hindi mo naman buhay yun eh. Ba't mo pinakikialaman? Pakialaman mo ang iyong. Di ba? Pakialaman mo yung sarili. Tingnan mo ano magagawa mo. Tingnan mo yung sarili. Ano kaya ang pwede mong gawin para sa Diyos? Kaya yung ba mga kapatid ng aking panalangin, sana akong tumatagal, manatili tayo nito. Sabi ko nga po sa inyo sa simbahan po namin, ang dami na namin nakasama. Ang dami na namin nakilala. Ang dami na namin na dati, di ba? Pinapansin kami. Ngayon, hindi na kami pinapansin. Parang bata. Di ba? Hindi na kami pinapansin. Di ba? Ang tanong, dati kayo po ito, ganun din kayo. Alam niyo ba yung kasakita sa aming kalooban? Yung mga ganun, ang tagal mong pinuntahan, tagal mong pinanalangin, ang tagal mong sinabihan na may pag-asa para sa Panginoon, pero darating yung time, sasabihin ka, di ba? Pag nasa lubog mo sa daan, about things, di ba? Hindi alam paano magtatabo. Di ba? Dapat kami, Pastor, hello po. Dapat ganun eh. Yun yung nakakano eh, di ba? Yung ibig sabihin, kilala ka pala. Nire-recognize ka pala. Tama ba? Kaya sana po mga kapatid, sa buhay natin, manatili tayo ito. Inuulit ko po, habang tumatagal, doon mo magiging talaga ang totoo. Nga po, ang simbahan po dito mga kapatid, mag-8 years na. Papunta na pala sa 9 years, no? Kasi 3 missions, years. Tapos mag-6 church anniversary na tayo. This dito. Nga po, tagal na rin. Sabi nga sa inyo, di ba? Nung una, andyan sila. Pero nung huli, wala. Kaya sabi sa dala ng Diyos, many are called, but few are chosen. Yung iba na una. May nauunang, nauhuli. May nahuli, nauna. Ano po? Kaya sana sa buhay natin mga kapatid, lagi tayo nauna. Huwag natin hayaan magiging huli sa Diyos. Huwag natin hayaan mga kapatid ng Panginoon sa buhay natin, list of our priorities. Kaya ako po mga kapatid, bilang lingkod ng Diyos, na lagi kong challenge sa bawat isa, lumapit ka lang sa Diyos. Ano man ang pinagdadala, ilapit mo sa Diyos. Ano man yung sinusuko ng mga problema, ang Diyos ang tanging magbibigay ng kasagutan. Yes, makakatulong ako, kakunti lang. Pero sino talaga makakatulong ang Diyos? Na po, kaya sana po sa buhay po ng bawat isa, magpalakas tayo sa Diyos, para tayo lalakas, kung tayo lalapit, para tayo lalatag, kung tayo magiginig, amen? Para tayo lalawak, kung tayo mananatili. Kaya sana po mga kapatid, kung tayo huminto sa ating paglilingkod. Ulit ko yung iba huminto. Bakit kaya sila huminto? Kasabi na natin nabasa, dapat ng purihin ng Diyos. Kasi bakit? Nagila ang Diyos. No? Nagila ang Panginoon. Maraming namamatay, pero hanggang ngayon, buhay ka. Di ba nagila ang Diyos? Nagila ang Diyos. Di ba? Si Sister Joyce, pero siya sinabi, Pastor, pagkatapos po ng service, pwede po ba natin pasyalan yung kapitbahay namin? Kasi bakit? Nakaratay na po, mukhang malapit na. Di ba? Ito na mga kapatid, kailan niyo gusto lumapit? Kailan niyo gusto lumapit sa Diyos pag malapit na? Malapit na doon sa muli ng buhay. Doon lang nagpapatunay yung buhay ng tao. Ngayon, malakas ka, mamaya-maya, baka hindi mo alam, hindi ka na malakas. Ngayon, nakakalakad ka, baka mamaya-maya, nakaratay ka na. Kaya nga sabi ng Diyos, habang may oras, habang may pagkakataon, maglingkod na tayo sa Diyos. Manatili tayo totoo, kayo mga kabataan, Brother Marvin, Brother Jomel, ang bawat isa na nandito. Gawin natin ang kagaganda ng buhay natin. Sabi mga kapatid, yung mga bagay tayo dapat iwasan. Meron tayong mga bagay na dapat tanggalin. Mga bagay na hindi maganda. Gawain hindi maganda. Na kailangan tayo magayos para sa Diyos. Na kailangan mga kapatid sa buhay natin, sabay-sabay tayo tumingin sa Panginoon. Tumingin na may pag-asa. Tumingin mga kapatid na talagang ang Diyos ang liwanag sapagkat ida-direct niya. No po, yung buhay natin, di ba liwanag ang Diyos? Ano mangyari? Sa dinadaanan natin, makikita natin na maliwanag kasi may maliwanag eh. Ang Diyos,
Minsan maraming tao hindi nakatingin sa Panginoon. Nasaan sila? Sa kadiliman. Kaya hindi nila alam kung saan sila napapagpad. Napapalayan na pala sila. Kaya nga sabi ni Diyos, ano kailangan mong gawin? Patuloy kang tumingin sa Panginoon. Sapagkat siyang liwanag. Dadayan kita. Gagabayan kita. Aalalayan kita. Diba? Dahil ba ang Panginoon, para tayo bata, na mag-alam patalan, tapos hindi yung alalayan na ka. Pag huwag ka, pag natumba ka, tatayo ka niya. Di ba napagkatalan, di ba? Yung mga ibang tatayo siya, bakit? Kasi nga meron mo Diyos na pinaglilingkuran. Diyos na handang pwedeng lapitan. Kaya nga sabi ng Diyos sa buhay mo ng bawat isa. Sana po, manatili tayo ito. Manatili tayo ito. Pagpunta natin sa simbahan, manatili tayo ito. Inibilib tayo, hindi tayo pumunta dito para lang mabigyan, makakuha. Di ba? Yung sa plastic. Di ba? Na-relief goods. Paano kung darating tayo, wala nang relief? Hindi ka na magsisimba. Hindi ka na maglilingkod. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, dapat hindi gano'n. Mga consolation prize lang po tawag dyan. Kasi bakit? Nagpo-provide ang Diyos. Anong gagawin dyan? Ititiwang mo lang dyan, i-display. Hindi, talaga ipamimigay lang. Di ba? Kasi bakit? Nag-provide ang Diyos. Pero dumating man yung tayo mga kapatid na walang ganyan, dapat hindi tayo magbago sa Diyos. Amen? Amen. Dapat magpatuloy tayo. Ipakita talaga natin ang ating paggawa ay at handa tayo magbigay. Hindi lang puro paganyan. Dapat po tayo magbigay. Ang tanda po ng isang taong lumalago sa Diyos, nagiging po sa Diyos kapag natuto na po siyang magbigay. Kasi yung manispili ng tao, madamo. Natatakot siyang mawalan. Natatakot siyang mabawasan. No po, pero alam niyo ba, the moment na kayo nagbigay sa Diyos, the moment na kayo nagkaloob sa Panginoon, no po, ang sabi ng Panginoon, tutubo yan. Babalik din ng Panginoon sa iyo eh. Di ba? Ang tawag doon, step of faith. No po, kaya sabi ng Diyos, dapat lamang siyang paglikuran, dapat lamang siyang purihin. Kaya sa buhay natin mga kapatid, inuulit ko po, manatili tayo ito. Para tayo manatili ito, be a partner and co-laborer in the Lord. Paano tayo magiging totoo? Be participative and cooperative. Paano tayo magiging totoo? Be protective and concerned in the Word of God. If you are really Christian, you are the one who will protect this church. You are the one who will love this church. Why? Kasi totoong Kristiyano ka. Totoo ka sa iyong paggawa. Totoo ka sa iyong paglilingkod. Kaya sana po, ang panalangin sa bawat isa. Patuloy tayo magkayos para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya sa oras po ito, tayo nais tumayo. Susunod please. Sige po, our head. Close our eyes.